Si Miley ay may napakaliit na bahagi ng noodles. Si Quentin ay may katamtamang bahagi ng chocolate noodles at talagang bagay ito sa kanya. Pero tingnan mo si Sophie, siya ang may pinakamalaking bahagi. Oh Diyos ko, syempre magsisimula tayo kay Miley. Masyado pang maaga para malungkot, subukan mo agad. Sige, titikman ko ito. Hindi pa ako nakatry ng chocolate noodles. Okay, napakasarap nito. Ang sarap. Gusto ko ito hanggang dulo. Ouch, tasa ito. Hindi ko kakainin yon. Masakit yun! Miley, huwag mo nang gawin ulit yun. Ngayon ay ako naman. Subukan natin ang isang pansit. Masarap. Ngayon gusto ko pang kumain. Oh, mahusay. Oh, wow. May tsokolate ako sa mga daliri ko. Tingnan mo, astig. Kailangan kong dilaan ito. Masarap. Diyos ko, may ideya ako. Tunawin natin itong tsokolating noodles. Para gawin ito, gagamitin natin ang hairdryer. Ayos. Ngayon, meron na tayong likidong tsokolate. Tingnan nyo na lang. Ang bango na agad. Oo, sarap. Ibuho natin ito sa baso. Ganyan. Super! Ngayon, magdagdag tayo ng whipped cream. Perfecto. At isang straw. Oh, wow, ang sarap. Oh, gusto ko itong subukan. Ang ganda nito. Ang sarap ng lasa ng tsokolate. Wow, pero ngayon, si Sophie naman. Halika na, subukan mo. Tama kayo, mga kaibigan. Susubukan ko na ito ngayon. Mukhang napakasarap. Kailangan ko ng tinidor para dyan. Ang dami nito dito. Kailangan kong kumain ng marami sabay-sabay. Ang sarap. Ang hirap tumigil. Ang saya na ang dami kong noodles. Sarap. Super sarap. Sandali, kailangan kong bumahing. Sige, ano? Sophie, ano ang nakabitin sa ilong mo? Mga noodles ito. Tumigil ka na sa pagtawa sa akin. Ayusin ko ito ngayon. Kita mo? Kaya kong kumain ng noodles ko habang buhay. Kung pwede kang mainggit hanggat gusto mo. Pero gusto pa namin ng mas maraming pansit. Patuloy mo ba akong titingnan ng ganyang gutom na mata? Well, handa akong ibahagi ito sa'yo. Ilagay natin lahat ng noodles sa mesa. Ayan, mas mabuti. Ngayon, maaari mo nang subukan. Marami ito para sa akin. Salamat, Sophie. Ang bait mo talaga. Sophie, ikaw ang pinakamahusay. Ito ang pinakamaliit na baby corn sa buhay ko. At meron akong karaniwang medium na mais. Wow! Well, kaibigan, ngayon ko lang nakita ito. Ito ang pinakamalaking mais na nakita ko sa buong buhay ko. Diyos ko, Miley, ikaw ang mauuna. Oo, sige. Subukan natin ito. Ano ang gagawin ko dito? Naisip ko na. Kakainin ko ito ng buo. Tingnan mo, may malaki, maliwanag akong ngiti. Mga kaibigan, paano nyo ito nagustuhan? Miley, gaya ng dati. Ara na, biro lang yan. Kakainin ko na. Ay, nawala na. Hindi sulit kainin. Sige na, Sophie. Ikaw na. Susubukan ko na. Ano kayang gagawin ko? Well, kakainin ko na lang. Gustong gusto ko ang mais. Sophie. Pwede ka bang kumain ng mas maingat? Natabunan na ako ng mais mula ulo hanggang paa. Okay, sanay na ako. Yun na yun. Napakasarap. Oops, pasensya na, Quentin. Ayos lang. Tapos ka na ba? Pagkatapos ay ako naman. Ang laki ng mais ko. Tama, aalisin ko ito. Wow, subukan ko nga. Ang sarap. Gustong gusto ko ang mais. Ang sarap. Wow, Quentin, ang bilis mo. Ang huling piraso. Hindi ko na kayang kumain pa. Kawawang Quentin. Buhay ka pa ba? Wow, ang cute ng maliit na chocolate fountain ni Sophie.
At si Quentin ay may medium na chocolate fountain at medium na marshmallow na may skewers. Pero tingnan mo si Miley, kinuha niya yung buong lug niya sa buntot. Meron siyang malaking chocolate fountain pero turn na ni Sophie. Sige, gagawin ko ito ng mabilis. Meron akong maliit na marshmallow dito. Kailangan ko lang itong isawsaw sa chocolate fountain. At subukan natin. Sobrang sarap. Napakasarap nito. Pero parang kulang. Mayan, pwede kong inumin ng tsokolate. Ang sarap. Ang sarap. Gustong-gusto ko ito. Ngayon pwede ko nang dilaan ito, pero tapos na. Awe. Sophie, mayroon kang tsokolate sa paligid ng iyong bibig. Oh, salamat. Ikaw na ang susunod na susubok. Oh, tama ka. Akin na ang turn. At matagal ko na itong hinihintay. Isawsaw ang marshmallow sa tsokolate. Wow, ang galing. Ang astig. Kunin na natin lahat ng marshmallow ngayon. Oh, grabe. Nahulog ko ang skewer ng marshmallow. Ay nako. Sa tingin ko masisira na ang fountain ko ng tsokolate. Anong gagawin ko? Saan kayo pupunta? Anong gagawin ko? Wow! Sumabog ito. Pero masaya naman. Hoy, bakit kayo tumatawa sa akin? Sige na! Kayo naman! Nakakatawa talaga, pero Quentin, meron akong malaking skewer at malaking chocolate fountain at papasok na ako lahat. Oh, tingnan mo yan kung paano umaagos ang tsokolate sa buong marshmallow. Subukan ko nga. Oh, ang sarap. Gustong-gusto ko ito. Ang kombinasyon ay napakasarap. Ang sarap. Ano? Hindi ko ito ipapamahagi sa'yo. Akin lahat ito. Kailangan natin siyang gulangan para sa kanyang pagbati. Mayroon akong ideya. Tignan mo sa tubong ito. Kukuhanin natin lahat ng tsokolate. Ako'y napakatalino. Tignan mo yan, Sophie. Gumagana ito. Wow, hindi ba't ka mangha-mangha? Oo, at pwede ko ring ilipat ito sa aking chocolate fountain, astig. Oh, tingnan mo kung paano ito dumadaloy. Kami ay mga henyo. Napakasarap nito. Sandali, anong nangyayari? Bakit nawala ang tsokolate? Saan napunta ang lahat ng tsokolate, ha? Ano? Ha? Anong nangyari? Niloko ba nila ako? Meron akong maliit na Doritos. Meron akong karaniwang bahagi. Merong akong malaking pakete ng Doritos. Napakasama niyan. Napakaanghang. Ayoko nang maanghang. Oh, hindi. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Oh, meron akong malaking tsa at merong akong maliit na isa. Kaya ko ito. Subukan ko nga. At may average akong chip. Nakakatakot ito. Tikman natin! Hindi. Kinain ko ito. Ayos lang yan. Ngayon, ako naman? Natatakot ako. Ayoko nang maanghang. Hindi patas. Kailangan kong kainin ang lahat at patunayan na malakas ako. Kaunti na lang natitira. Sige, halos tapos na. Nagawa ko. Kumusta pakiramdam nyo, guys? Ay, hindi. Ang sakit. Ang init. Tulungan nyo ako. Oh, hindi. Lahat sa loob ko ay nag-aapoy. Nagsimula ang apoy sa akin. Mas malala pa ang akin. Lumalabas na ang apoy. Mga kaibigan, napakalakas noon. Kumusta kayo? Teka, nasa kandungan kita. Wag mo na ulitin yan. Wow! Ngayon lahat ay may sarili nilang aquarium. Ang ganda at ang laki. Pero mas maganda ang akin. Aha! At ano ito? Isang baul ng kayamanan. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Wow! Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga batong ito. Talagang kailangan ito sa aquarium ko. Ang gaganda nila. Oh! Maaari ka ring gumamit ng lubid para gumawa ng kung ano mula rito. Pero, kailangan ko itong palamutian ng kaunti. Oo. Kukunin ang pink na pintura, ganyan lang. Ngayon, mas maganda na. At mas maganda pa ito sa mga sequins. Wow! Ito ang perfectong lugar para dito. Tingnan mo. Ano ito?
Anong nangyayari? Ito, mahal ko, ay tinatawag na agham. Nagpapalaki ako ng mga kristal at mas maganda sila kaysa sa mga bato mo. Oo, handa na ito. Tingnan mo kung gaano sila kaganda. Oh, at nandito lang sila. Sa pinakakitang-kitang lugar. Ganda. Kaya ano pa ang meron tayo dito? Oh, napaka-kapaki-pakinabang na lambat yan. Ilalagay ko ito dito bilang dekorasyon. At nakita mo ba ito? Tingnan mo ang napakagandang dolphin na meron ako. Isasabit ko ito dito. At narito ang ilang kahangahangang kabibe, lahat para sa aking Little Mermaid. Gusto mo ba ito, mahal? Siyempre gusto mo. Lumangoy ka sa iyong aquarium. Ano ang ginagawa mo? Hindi! Ibalik mo! Ibalik mo ang manika ko! Natakot ka sa laruan kong pating? Oh, anong palikpik? May naisip ako. Ang aquarium ko ay babantayan ng grupo ng mga pating at dito natin isasabit ito. Magkakaroon din ako ng lahat ng dekorasyon dito, mas maganda pa. Kaya, tingnan natin kung ano pa ang meron ako. Oh, anong ganda! Ang perpektong dekorasyon para sa ilalim ng dagat. Wow, gustong-gusto ko to. Ilalagay ko ito sa loob, lahat ng ito. Wow. Hoy, inulit mo ang lahat, ha? Sige, tingnan mo kung ano pa ang meron ako. Isang tunay na kabibe ng kayamanan. Kailangan nating ayusin ang lahat para maging komportable ang Little Mermaid sa kanyang aquarium. Ganyan lang. Oh, ang ganda nito. Oh, ano ang ingay na iyon? Oh, mayroon tayong magandang kama. Tingnan mo ang kama na inihanda ko para sa iyo. Oh, tingnan natin dito mismo. Gusto mo ba ito? Ano ngayon, Nardi, ang isang baul na may mga gamit mo? Amo for char at maginhawa sa iyong bagong tahanan. Oh, ang ganda niyan. Huwag kalimutang isabit ang mga alahas at dito siya uupo. Ang galing ko. Maganda rin silang lahat. At ito, nakita mo ba ito? Mary Ears Ray of Perdors, ang warberdasa and alalabay ko ito daw at isasabit ang kanyang mga buntot. Perfecto! Heto, gusto mo ba ito, aking munting sirena? Ayan na. Well, mas maganda ang akin. Hindi, sandali, meron nga. Isulat sa mga komento kung aling kwarto ng Little Mermaid ang pinakagusto mo. May ideya ako para sa bagong kwarto. Gagawin natin itong totoong kusina. Sumasang-ayon ka ba? Ito ang iyong refrigerator na may mga groceries? At nakita mo na ba ang bago nating kusina? Oh! Kaya, kita mo? Well, may mas magandang ideya ako. Hindi na natin kailangan ng kusina. Gagawin natin itong tunay na bar. Ayos here namang nilagay rin aquarium sa aking aquarium. Ngayon, huwag kalimutan ang mga bar stool at seguridad para mapanatili ang kaayusan. Magaling. Astig. At paano kung magbiro tayo ng kaunti? Ilalagay ko ito dito. Ari! Ang sakit. Ano ang ginawa mo? Nakagat ako. Oh! Tingnan mo, sakto ang lamesa. Ngayon, ilang dekorasyon. At isang upuan. At isa pa para sa bisita mo. Oh, ang cute naman. Gustong-gusto ko ito. Oh, ang boring naman yan. Harden lang, kuting o kung ano man. Well, may hidiya ako. Isang maliit na ngiting sorpresa para sa ating magkasintahan sa dagat, ha? Oh, hindi! Piranha ba ito? Becca! Wow! Kaya, meron tayong isa pang bakanting palapag.
Kailangan natin itong punuin. At magiging madali ito. Magkakaroon tayo ng lounge room dito. Ilalagay natin ang upuan na ito dito mismo. At ilang dekorasyon din. Perpekto? Narito ang isang mesa at huwag kalimutan ang mga speaker, isang TV at handa na ang aking maliit na sirena na mag-relax at manood ng kanyang paboritong palabas sa TV. Hoy, itigil mo yan? Sige. Well, magkakaroon tayo ng sofa dito, isang maliit na upuan at isang mesa na may mga bulaklak. Saan yun ang isang pagong? Narito ang isang sulok para sa pagkamalikhain at ikaw ay isang mahusay na artista, maliit na sirena. Alam ko yan, mabait kang bata at handa na ang bubong ng bahay. Dapat natin itong, palamutian. Tingin ko maganda ang isang bituin. Hindi, mas maganda ang kabibe. Oh, ha. At magkakaroon tayo ng masayang maliit na duyan para makapunta mula sahig hanggang sahig. Oh, sige. Magkakaroon din tayo ng slide na ganyan. At mas maganda ito kaysa sa'yo. Oh, nagawa na natin ito. Ngayon makakapaglinis na tayo ng maayos. Aha. Oo. Punta muna tayo sa kusina. Oh, narito na ang taxi. Handa na ang ating karwahe. Dadalhin ka ng mga kabayong dagat kahit saan mo gusto. At narito ang sa amin. Tingunay ng mga bahay aquarium na ito ay para maliliit na sirena mula taas hanggang ibaba. Ang sala ni Rebecca ay may kasamang TV, speaker, and magandang upuan. At tingnan ang sala ni Bella na puno ng pagkamalikhain. Ngayon, sa ikalawang palapag, may bar si Rebecca. Isang magandang lugar para magpalipas ng oras kasama ang iyong mga kaibigan. Si Bella ay may maliit na kusina para sa mga dinner party. Pero tingnan mo ang kanilang mga kwarto, napakaliwanag at napaka-unique. Bawat sirena ay may sariling estilo. Aling bahay ang pinakagusto mo? Isulat sa mga komento. Panahon na para mag-slide tayo. Oh, astig. Ang galing. Ang dali bumaba sa mas mababang palapag ng ganun lang. Wow. Masaya! Pagwisik ng tubig. Hoy, ikaw, tingnan mong mabuti. Kaya, kailangan kong masahin ito ng kaunti. Tingnan mo yon at ngayon igulong ito sa isang layer gamit ang makinang iyon. Pagkatos niyan, puputulin ko ang isang parehaba. Perfecto. At ididikit ito sa dingding ng bahay. Sige. Ngayon kailangan nating gumawa ng pattern at siyempre pinturahan ng ilang bahagi. May ice cream na dugo ako dito. Ayos. Ngayon pinturahan natin ang bahay ng kulay abo. Perfecto. Tapos na ako sa ice cream ko. Oh, tama. Kailangan ko pa ng isa. Sandali. Kailangan ko rin ng espongha. Gamit ang espongha na yon, gagawa ako ng isa pang pattern dito gamit ang itim na pintura para magmukhang medyo luma. Tapos na naman ako sa blood ice cream. Oh, ang dami kong stick dito. Sigurado akong magagamit ko ito sa kung anong paraan. Sandali. Tama yan. May naisip ako. Magiging maayos ito. Let's mga patpat na ito sa gilid ng bahay. Ngayon, maging gawa ito sa kahoy mula sa labas. Ngayon, gawin natin ang pareho sa bubong at sa ibang mga gilid. At siyempre, ipipinta ko ang lahat ng item. Idadagdag ko ang pula sa pagitan nila para magmukhang mas nakakatakot. Wow! Ano yon? Vanessa! Ano ang ginagawa mo? Oh, natamaan ba kita? Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pink na ang pintura ng bahay ko. Magdadagdag din ako ng marshmallows bilang dekorasyon. Magiging maganda at cute ang ilalim ng bahay. Tingnan mo yan. Oh, wow, Barbie, tinutulungan mo ako. Ang bait mo naman, honey. High five. Magaling ang ginawa natin. Ngayon, kakailanganin natin ang platong may disenyo na ito.
Tingnan mo yan! Magkakaroon tayo ng napaka-cute na mga puso sa bahay natin. Oo, gustong-gusto ko ito. Tingnan mo yan. Kailangan nating mag-isip ng para sa bubong. Dito, kukuha ako ng mas malalaking puso. At sa kabila, anong ginagawa mo, Vanessa? Lumayo ka rito. Dinidekorasyonan ko ang bubong ko ng mga paniki. Bilang dekorasyon, magdadagdag ako ng nakakatakot na mga pakpak. At ngayon, oras na para sa mga bintana. Siyempre, magiging kulay rosas ang akin. At ang puso sa bubong ang siyang kumikinang. Hurrah! Tingnan mo ang bubong ko. Oo, maganda ang bahay. Sumasang-ayon ako. Kahanga-hanga. Hoy, boo! Oh, huwag kang matakot, Barbie. Oh, tingnan mo ang meron ako. Magandang tape. Gagawa tayo ng mga tile para magmukhang sahig ng kwarto. Oh, magiging kamangha-mangha ito. Kita mo? Astig, di ba? Gustong-gusto ko rin ito. Ngayon, maglagay tayo ng ilang mga laso. Kaunti pa sa tapat ng ulo mo. Alam ko, cute ito. Hoy, anong nangyayari? Ano ang lahat ng kalat na yan? Kaunti na lang. Tingnan natin. Oh, perpekto ang mga piraso na ito. Gagamitin ko sila para takpan ang sahig at pinturahan ito ng konkreto. Oh, oo. Perfection. Pagpupstutson or ng zero ngayon, dekorasyon na natin ang mga dingding ng itim na rosas. Siyempre, kailangan natin ng ilang pattern at isang chandelier. Isang lungga ng vampira sa buong kaluwalhatian nito. Ilang upuan. Huwag kalimutan ang malaking orasan at siyempre, isang fireplace. At narito ang aking reyna ng vampira. Perpekto. Hoy! Ano yan? Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo ngayon ang nagawa na namin. May lababo, kalan. Ngayon, ilalagay ko dito ang isang refrigerator. Siyempre, ilang istante para sa mga merienda at matatamis. Ilagay natin sila sa itaas. At ilang dekorasyon sa mga dingding din. At sa refrigerator, mayroon ka ng paboritong cereal mo. Haha, oh, tama. Nakalimutan kong maglagay ng mesa? Well, una, ilagay natin itong perpektong berdeng pader bilang dekorasyon. Kailangan nating magwalis ng kaunti at ngayon ang magandang pink na mesa at syempre, ilang upuan. Gusto mo ba ito, Barbie? Heto ang iyong plato. Pwede ka nang kumain ng cereal. Maganda. Magdagdag tayo ng gatas. At narito ang iyong kutsara. Nagustuhan mo ba ang iyong almusal? Mag-enjoy ka sa pagkain mo, Barbie. Oh, ang ganda ng kwarto. Oh, ang lambot ng alfombra. Perpekto para sa susunod na kwarto. At maglalagay ako ng magagandang kortina sa dingding. Magdadagdag ng pink na kama at garland sa itaas. Isang floor lamp din, isang nightstand at isang aparador. At syempre, huwag kalimutan ng telepono. Gusto mo ba ito, Barbie? Syempre gusto mo. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Kamangha-mangha, di ba? Oh, ang ganda at ang komportable. Ang ganda mo, mahal ko. Mga talulot? Kate, ano yon? Tatanggalin namin lahat mula dito. At pati na rin doon. Ang bango. At syempre, ilalagay ko ang mga talulot na ito sa sahig. Ito ang magiging base ko. Maglalagay pa tayo ng mga bulaklak sa mga dingding. Magdadagdag tayo ng perpektong pulang at itim na kama. Ilang elemento ng aparador at huwag kalimutan ang setup ng mesa na may salamin para sa mga kosmetiko. At syempre, isang upuan. Oh, oo. Gusto mo ba ito, aking reyna ng vampira? Ang kanyang kwarto ay perpekto. Akin din!
Oh, tama. Ngayon, i-assemble natin ang huling kwarto at ito ang magiging banyo. Kailangan nating ilagay ang bathtub at syempre magdekorasyon ng ilang pader. Huwag kalimutan ang robe at lahat ng kailangan para sa banyo. Ngayon, kailangan natin ng mesa na may salamin at lahat ng mga kosmetiko dito. Tingnan mo, naliligo na si Barbie. Sigurado akong gusto niya ito. Ang banyo ay napakaganda. Ha? Ang daming bula. Foam? Seryoso? May mas maganda ako. Panicky. Tuanos, puntlants, churros, bra, panikis, tuwan dingding, sexuous e elang kandila o stularawan. At syempre, ang mesa, itim tulad ng aking puso. May kulang sa silid kainan dito. Tama. Nailagay na natin ang mga plaso pero nakalimutan nating ilagay ang dugo. Perpekto. Napakasarap. Diretso sa ating mga baso at ang huling detalye ay kakit-akit. Tingnan mo, Vanessa. Gusto mo ba ang aking dining room? Mukhang maganda naman, sa tingin ko. Naghahanda ako ng lugar para sa picnic ng paborito kong Barbie. Tingnan mo ang punong iyon. At syempre, ilang mga karatula rin. Huwag kalimutan ang kumot para sa picnic at isang basket na may lahat ng kailangan at isang magandang pink na bakod. Naihanda ko na rin ang espasyo sa harap ng bahay ko. At ang ganda ng aso. Ang Barbie ko ay nasa kanyang kotse, papunta sa bahay ng kanyang kapitbahay. Hindi ko kailangan ng transportasyon. Ha! Wow! Ang ganda niyan! At gusto ko ang parehong bahay. Kayo, ano sa tingin ninyo? Mas gusto nyo ba ang magandang pink na bahay ni Barbie? O itong pulang at itim na misteryosong pero napaka-interesanting bahay para sa reyna ng vampira? Gusto ko ang parehong... Simulan natin sa simple. Gusto ko ng jelly. Jelly, sabi mo? Sige nga. Una sa lahat, kailangan ko ng M&M candies. Marami akong ganito. Maraming candies na iba't ibang kulay at ibubuhos ko ang mga ito sa bote ng patong-patong. Pagkatapos nito, pupunuin ko ng pulot ang lahat. Ganyan lang, kulay kada kulay. Tingnan mo ang makukulay na mga candy na ito. Hindi ba kahanga-hanga iyon? Tapos na! Ngayon ang parte ng pulot. Punuin natin ito. Ang sarap. Isipin mo kung gaano kasarap ito. Hindi lang iyon. Kailangan kong palamigin ng kaunti ang bote. Para gawin ito, ilalagay natin ito sa sisidlan na may likidong nitrogen. Ito ang pinakamahusay na paraan para palamigin ang masarap ko. Kahanga-hanga! Ngayon, ipasok natin ang bote rito. Ganyan lang. Perpekto. Tapos na. Ako ay isang henyo. Ano ang meron ka, Wednesday? Nakakainip. Hindi mukhang masaya ito. Gagawa ako ng mas kakaiba. Patatawirin ko ang mga mata sa dingding ng bote. Tapos, magdadagdag ako ng potion na binubuo ng mga kabute, chicken fingers, at syempre, ang base ng potion mismo. Tingnan mo kung paano ito kumukulo. Ano ang gusto mo, Thing? Oh, inatasan kitang bantayan ng potion. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas ito. Hindi ka pwedeng lumangoy dyan. Pagkain yan. Nasaan ang mga asal mo? At saka, huwag mo akong abalahin. Panahon na para punuin ng jelly ang marmalade ice na ito. Sigurado akong magiging masarap ito. Nazayo, alawan siyang banapalamin ang pagkampag-colors ni Ishi. Oh, tingnan mo ang mga kulay na ito. Karaniwan ay hindi ko gusto ang maliwanag, pero ito ay kahanga-hanga. Tingnan mo yan. Meron akong potion para sa pagyayalo ng lahat. Iinumin ko lang ito at palalamigin gamit ang aking mga kamay. Kahanga-hanga, hindi ba? Magaang bagay. Oo, high five. At ikaw ay nagilong patay. Ay! Ano ang ginawa mo sa kaibigan mo? Kawawa naman ang kamay, pero paano ako gagawa ng jelly? Sa tingin ko, magsisimula ako sa milkshake at pagkatapos, madali na lang ang lahat. Pwede kong hiramin ang kaunting paraan ng pagluluto kay Tina ang chef? Ang pulot ay talagang perpekto para sa jelly, kaya bakit hindi ko rin ito gamitin? Tingnan mo yan. At pagkatapos ay i-free-freeze ko ito sa karaniwang paraan gamit ang mga lata.
Kaya, Molly, maging handa na magdesisyon kung sino ang nanalo. Sige, handa na kami. Handa na! At sisimulan ko sa jelly mula sa chef. Mukhang napakaliwanag at masarap. Oh, kamangha-mangha ito. Parehong karangya ang lasa at ang kulay. Ngayon, subukan natin itong nakakatakot na mask mula kay Wednesday. Sana hindi ito totoong patak ng mata. Napakasarap din nito. Hindi ko inaasahan ito. Narito ang huling jelly mula kay Sophie. Hindi ito mukhang ganon. Pero hindi ibig sabihin na wala itong kabuluhan. Aray, McDonald's. Ito ba talaga ang McDonald's cocktail? Hindi maaari. Ano? Pumuputok ba ako? Biro lang yon, ayos lang ako. Pero panalo ang jelly ng Miyerkules. Oh, talaga. Naisa katuparan na ang hustisya. Gusto ko ng french fries. Pwede mo bang gawin ito para sa akin? Madali lang. Hindi ko alam ang isang sobrang saya na paraan para hiwain ang ordinaryong patatas sa manipis na hiwa. Ang kuryente at isang tennis racket ay makatutulong sa iyo dito. Kumuha tayo ng mga guwantes. Nasit ko na ang kuryente. At pagkatapos, sa loob ng maikling panahon, kailangan lang ipadaan ang mga patatas sa grid. Hindi ba't perpekto? Napaka-original. Tada, ang pagkain ng noodles na may prito, perpekto. Pero hindi pa ito sapat. Ngayon, kailangan ko itong ihain ng maganda. Tingnan mo ang kahon na ito. Sakto sa gusto ko. At ngayon, magdagdag tayo ng kaunting ketchup. Ang anyo ng dugo. Sa tingin ko ito ay napakapino. Wow! At hinihiwa ko ang mga patatas sa tradisyonal na paraan. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, mayroon pa rin akong maraming patatas pero wala namang lumalabas dito. Sige, ang mahalaga ay hiwain ito at kailangan nilang iprito ng maigi sa langis para magmukha silang parehong french fries mula sa McDonald's. Kaya perpekto! Sige, ibuhos natin ito sa kahon. Naku, parang nasobrahan yata ako ng mantika. Ano na ngayon? Ang mahalaga ay ang lasa. Paano naman ang chef? At hindi ako gagawa ng potato toast? Magagawa ako ng banana fries? Siguradong hindi pa ito natikman ni Molly. Para gawin ito, kailangang ilubog ang mga saging sa matamis na batter. Pagkatapos ay ibabad sa kumukulong mantika. Ngunit hindi lang iyan. Para mas sumarap pa ang mga saging, ilulubog ko ito sa tsokolate at pagkatapos ay sa makukulay na sprinkles. Magiging kamangha-mangha ito. Ngayon, tiyak na magiging masarap ito. Tingnan mo iyan. Hindi ba't perpekto iyon? Sa tingin ko... Siguradong matutuwa si Molly. Mga babae, maghanda na kayong matalo. Tapos na kami. At muli, mukhang napakaastig ng lahat. Pero saan magsisimula? Gutom din ako. Sa tingin ko ang unang gagawin ko ay tikman itong mga nilumot na patatas mula kay Sophie. Yuck! Bakit ang daming mantika? Nakakadiri. Paano naman itong mga patatas mula sa Miyerkules? Mukha silang klasiko. Sobrang sarap. Talagang nagustuhan ko ito. Aba, may natirang mga kahina-hinalang patatas na inihurnong galing kay Tina ang chef. Hindi ka panipaniwala. Napakasarap. Tinatuwang-tuwa ako. Hindi ko pa nasubukan ang banana fries noon. Masaya akong panalo sa'yo. Hurra! Mga babae, huwag kayong magalit. Halika na! Dahan-dahan lang sa akin. Sa ikatlong round, magluto ka ng burger para sa akin. Gusto ko ng mas seryosong bagay dito. Madali lang ito para sa akin. Una, kailangan ko ng giniling na karne. Shy, para sa safe. Gusto ko lang magtagumpay. Siga, pero... Ang paggawa lang ng giniling na karne ay hindi sapat. Kailangan mo itong paluin ng maayos para makagawa ng hiwa. Brain, mas ilibis sa. Ganyan lang kain. Perfecto. Tapos na ako dito. Mo na. Now ay ilay na rin sa magodi at hangahangang Sa isang puno na kawali na may langis. Nakakainip. Kakain ako ng spider burger. Saka nga pala, gagawa ako ng cutlet para sa kanya sa toaster. Walang sino man ang nakagawa nito dati. Pero talagang kahanga-hanga. Hindi natin dapat kalimutan ang mga sarsa, keso, at mga gulay din. Pero una, ilagay natin ang karne, keso, salad, kamatis, pipino, isang buon sa taas,
at 2 matagamit ang mga kamatis. Nako, ang sama naman yan, honey. Kailangan mo ng mas maraming sariwang gulay diyan. Tingnan mo, gagamit tayo ng mga kamatis, sibuyas, keso, at isa pang tinapay sa ibabaw. Tingnan mo itong napakalaking burger. Wow! Wow! Talagang ang sarap ng lahat ng ito, pero wala pa Nako, akong kahit masyadong ano. malapit siya. Kailangan kong gumawa ng paraan para dito, at alam ko na kung ano ang gagawin. Gagawa ako ng matamis na burger para kay Molly. Kahit na ikaw, ginagamit ko ang mga cake at tsokolate bilang buns, marmalada bilang palaman. At ito'y perpekto. Burger pa rin ito, pero matamis lang. Oh, pagod na ako, pero ang sarap nito. Heto, Molly, subukan mo. Perpekto! Aba, ang ganda! Oh, saan ang galing ang gagamba? Kunin mo yan! Heto, hayop ka! Nasaan ito? Ano? Burger ba yon? Wednesday, huwag mo nang gawin ulit yan. Natatakot ako sa mga gagamba, pero masaya akong subukan ang Whopper ng chef dito. Ang bigat naman. Paano mo kakagatin ang burger na ito? Hindi ito madaling gawain. Ito ay sobrang sarap. Nandiyan pa rin ang mga cute na burger mula kay Sophie. Mukha rin silang di ka panipaniwalang masarap. Gusto ko na itong kainin agad. Ang sarap! Ang tamis din at mahilig ako sa matatamis higit sa anumang bagay sa mundo. Sophie, ang tagumpay ay nasa iyo. Talaga? Sa wakas! Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Alam kong gawin yan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa. Magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpasya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Oh, napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng napatunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kakailanganin ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ng tubig sa kaserola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy. Masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayunpaman, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Ayos lang ako. Ayun na. Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Oo! Maglalagay din ako ng mantika. Andy, huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karne sa kawali at iprito ito. Wow, namangha. Tara na! Syempre. Kaya ko rin gawin ito. Siyempre, Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na hagis. Sobrang galing. Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi. Hindi. Nahulog ito sa sahig. Oo. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Baka hindi niya mapansin. Oh my God. Hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Ang bango. Salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko.
Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito, katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maaari mong tikman ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Tingnan mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna. Nanalo ako? Horay! Panahon na para kumain ng panghimagas? At gusto ng bata na kumain ng ice cream. Alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado. Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige. Ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Oh, mag-ingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola. Iyan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng Lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Hindi talaga nag-work? Nakaipit ang sorbetes? Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakatawa yan! Malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong-gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na Skittles na candy, isang sugar straw para sa kagandahan, at ilang Oreo na cookies. Lola, papayagan mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Oh, ang daming asukal. Oh. Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda, pero ang magandang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at Skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't yakapin kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant. Gustong-gusto ng mga Frances na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh, Lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng Lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Kaya ko rin yan. Sandali lang at maghurno tayo. Magaling, Apo. Hindi ko sinasang-ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niyang masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing? Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong tsokolate nut paste. Masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Kay ganda at kay Rosyado. Andy? Ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi yan! Napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant.
Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang kahila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ang mga ito. Oh, anong bango? Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow! Mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Walang duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Oh, alam ko na iyan. Kumusta kayong lahat? May premyo ako para sa inyo. Isang bagong napakamakapangyarihang kotse. Matagal ko nang pinapangarap ito. Hindi pink. Kung sino ang mas mahusay na mag-drawing ang makakakuha nito. Kailangan kong subukan at magmaneho ng napaka-cute at pink na kotse. Talagang gusto kong manalo. Narito ang balangkas. Perfecto! Ngayon, magdagdag tayo ng ilang kulay. Kailangan itong magmukhang katulad ng orihinal na kotse. Wow! Asti! Ayoko ng tinta. Ngunit iguguhit ko ang kotse. Kung mananalo ako, ipipinta ko ito sa paborito kong itim na kulay. Sige, ayos na ang lahat. Gagawin ko ito. Siyempre, hindi ako gagawa ng pink na kotse. Agad kong iguguhit ang kotse ng aking mga pangarap. May malalaking itim na gulong at ang lahat ng iba pa ay itim din. Oh, mas bagay ito. Magdadagdag ako ng ilang detalye. Magandang Miyerkules! Tara na! Tulong. Tapos na ang oras. Miyerkules, may itim kang kotse? Dapat kulay rosas ito? Ano naman ang tungkol sa... Ikaw. Hindi iyan patas. Ipakita mo sa akin. Kita tayo mamaya! Isang napakagandang kotse. Ikaw ang panalo. Kakaiba. Ito na ang bago kong kotse. Naalala mo yon? Kinakain ako. Pero hindi kasya ang mga paa ko. Sandali. May naisip ako. Ang galing nito. Tara na. Ito ay isang portal sa mundo. Trigo, ang kakaiba naman. Ano kaya ang nasa loob niyan? Naku, anong ginagawa ko? Pwede ka nang magsimula mag-drawing. Sige lang. Sige, gagawa ako ng asul na mga bulaklak at isang rosas na pinto. Galing! Ang bubong, lahat ng kulay ng bahaghari. Honey, Gusto ko na ito. Huwag nating kalimutan ang candy. Ang galing nito. Wow! Wednesday, ano ang naisip mo? gusto kong mag-drawing gamit ang 3D pen. Hindi ko talaga gusto ang pancake batter. Kahit na sa pagkakataong ito ay hindi maganda ang kinalabasan. Kailangan natin ulitin ito? Sa tingin ko, mas magiging maayos na ito ngayon. Sige, magsisimula na ako sa berde. Teka, ano? Tigil, tapos na ang oras? Ay naku, Miyerkules. Mukhang hindi tama. At ikaw na. Isang saglit lang. Ipapasa ko ito. Iyan ay mahusay. Ang premyo ay para sa'yo. Yakap, Lindsay. Pasensya na, nakalimutan ko. Kita tayo agad. Subukan mo ang chocolate eggs ni Lollipop at akin na ito lahat.
Mayroon pang punong chewing gum! Oh. Andy! Paano? At ang doorknob ay isang donut. Sarah? Napakasarap na pagkain. Susubukan ko rin ang marmalade dito. Ang ganda naman niya. Oh, grabe. Alayok na nakakain. Ginawa ito mula sa tsokolate. Napakasarap! Ikaw! Ano kaya ang nasa loob ng itlog na tsokolate na ito? Matamis na palamutihan. Gustong-gusto ko ito. Nako, ito ay parang langit. Hindi ko mapigilan. Ang sarap ng lahat. Yummy! Oh, parang wala na akong lakas para tapusin ang pagkain o kailangan kong magpahinga. Hay nako. Pinapakita ko sa iyo ang iyong tension ng Barbie na manika. Bisita. Parang Ang cute niya. Simulan mo. Baboy! Hurra! Ang ganda niya! Sige, simulan na. Para na. Okay, sige. Uumpisahan ko sa kulay rosas. Wala akong oras para iguhit ang buong Barbie, kaya ulo na lang ang iguguhit ko. Ayos! Wednesday, bakit wala kang ginagawa? Hindi ko gusto si Barbie. Mas mabuti pang magbigay ng dragon or zombie. Magandang ideya. Gumawa ako ng drawing na ikagugulat ng lahat. Magiging isang pink zombie coffin ito. Ayos! Kay nating madigday din ilang pito ening tvay. Staying mula sa may siyang result. Perfect. Tara, pagtipunin natin ang lahat. Kahanga-hanga. Tingnan mo yon. Anak! Tapos na rin ako! Tama na! Oh, sandali! Hindi na siya makapag-drawing. Annette, handa ka na ba? Ano? Astig! Magandang Barbie. Naku! Grabe! Steve, tara na! Alam ko na hindi ito zombie, kaya ayun na nga. Sino ang mananalo? King tayo! Ang saya ko! Kumusta? Maging magkaibigan tayo. Hello? Ano? Halika na. Ano? Nakakapagsalita siya? Gusto ko rin yan. Si Barbie at ako ay magiging matalik na magkaibigan. Tara, mag-chat tayo. Wala naman. Sige. At tapos sabi niya, mahal niya ako. May isip mo ba yon? Wow! Miraculous, tingnan mo! Kumusta kayong lahat? Kamusta? Ano sa tingin ninyo tungkol sa lumilipad na plato? Astig! Kung sino ang mas magaling mag-drawing ang siya ang makakakuha nito. Tama yun. Hindi mo ako matatalo. Wednesday. Ay, hindi. Makikita natin yan. Ang flying saucer ay sobrang astig. Palagi kong pinangarap na makapunta sa kalawakan. Magkakaroon ng kapsula na may mga alien at may pakpak sa paligid nito. Gagawin ko ang lahat ng perpekto. Ilayan natin ito. Ilang detalye? Ay, hindi ka panipaniwala. Ano? Wow! Kailangan kong mas bumuti kaysa sa Miyerkules. Pero, mahirap iyon. Maganda ang pula. Iyan ang balangkas. Tapos, ilang detalye. Ikaw! At punuin natin lahat ng masa. Hindi naman obra maestra, syempre. Pero pwede na. Salamat! Hindi. Lindsay White! Oops, tapos na ang oras. Simulan natin kay Emmet. Ito ay isang nakakatawang platong lumilipad, Miyerkules. Bravo! Halika na.
Ibibigay ko ang iyong premyo. Salamat. Paalam, Enid. Tingnan natin. Kaya kong magpalipad ng helicopter, kaya siguradong kaya ko ring magpatakbo ng spaceship. Paalam! Sige, Tara. Paalam sa inyong lahat. Nasaan ako? Ang planetang ito ay kahawig ng Mars. Ano ba yun? Palagi kong nais tumira sa planetang ito. Napakaraming maluwag na espasyo rito. Oh, at narito ang mga... Ang mga alien. Pagbati sa inyo! Magandang araw. Kamusta? Gusto mo bang sumayaw? Kung ganoon, sundan mo ako. Magaling kayong lahat. Sa gayon! Narito ang bagong mong premyo, Robodog. Kaya pa ritong magtanghal ng tricks. These shoes! Ito yung kailangan ko. Oh, muntik ko nang makalimutan ng oras. Ay, naku, tumigil Tara ka na, na! mga babae. Swish! Good luck sa lahat! At magsimula na! Ang pinakamahalagang bagay sa pagguhit na ito ay gumawa ng maayos at malinaw na outline ng aso. Pagkatapos, lalabas itong maganda. Kulayan ang lahat. Oh, ngayon Miyerkules. Hindi masama, pero sa tingin ko mas mahusay itong magagawa ng 3D pen. Kaya ko ring gumawa ng robot. Aba! Ginagawa ang bawat detalye ng hiwalay. Ngayon, pagsamahin natin ito. Yehey! Halos handa na ito. Tapos na? Oh, tapos ka na? Miyerkules, magsisimula ka? Magaling, mahusay. Annette, kumusta ka na? Hello? Oh, wow. Alam mo ba? Ikaw ay Panalo. Heto? Premyo? Mag-ingat ka dito? Miyerkules! Tara, gawin na natin ito! Sandali! Hoy! Ibigay mo sa akin ang remote controller. Sayang naman! Sira na ang robot ngayon. Hindi ko alam. Huwag kang magalit. Susubukan kong ayusin ito. Ano sa tingin mo ang bagong damit? Sino man ang makakapag-drawing nito ng mas maganda ang makakakuha nito. Sa pamamagitan ng paraan, nagbabago ito ng kulay. Alam ko! Ang galing! Ang bastos mo! Oh, mga babae, oras na. Bilisan mo! Para manalo, kailangan nating paganahin ang ating imahinasyon. Tama yan. Meron akong damit sa manika. Pwede ko itong kunin. Ayos na yan para sa akin. Magaling! Nandiyan na ang hugis. Oh. Ngayon, kailangan nating palibutan ito. Oo, ang ganda ng pancake. Ito ay magiging maganda. Interesante. Oh, nasa ng Barbie ko? Kasama niya ang date niya? Isauli mo? Akin yan. Pasensya na. Pinunit mo ang damit ko. Ano ang amoy nito? Nagliliyab ang panic! Ay naku, kailangan nating pindutin ang fire button agad-agad. Heto na! Tulong! Binuksan nito ang tubig. Ako ito! Tulong! Ang gawain. Cancelado. Ang init sa puwet ko. Delikado ito! Ay, gago!